Kung meron kayong Bible, buksan nyo sa aklat po ng, ano ba to? Romans 14:17. Andito sa tema natin. Sa bawat kaharian, hindi pwedeng walang hari. Sino po naniniwala dyan? Sa bawat kaharian, hindi pwedeng walang hari. Every kingdom, there is a king. Amen? May kausap po ba ako? Say amen. At ito pong king na ito ay napakalaki po ng kanyang role sa kanyang kingdom. Nasa kanya po ang susi para mapanatiling malakas, masagana, mapayapa ang kanyang kaharian. Amen po? At ito pong hari na pinag-uusapan natin, bumaba sa lupa, at sabi po ng salita ng Panginoon, siya na walang kasalanan, binuhos sa kanya lahat. Ginawang makasalanan upang tayo na mga makasalanan ay ituring ng Diyos na mga matutuwid. Amen? Basahin natin. Sabi po dito sa Romans 14:17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Tatlong bagay po na dapat nating maunawaan sa hapon pong ito bilang mga kabatang. Naalala ko po, dati dyan din ako nakaupo. Ako ay isang produkto ng camp. At habang ako nakaupo dyan, meron akong desire na sabi ko sa Panginoon, gusto kitang maranasan. Alam niyo po, pag naranasan natin ng Panginoon, may maganda talaga siyang gagawin sa buhay natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-desire ka. Magnasa ka na makatagpo natin ang Panginoon. Amen? Hindi ko makakalimutan yun. Yung camp na yun ay ginanap sa may Kabkab. Last night na-encounter ko ang Panginoon. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, from now on, ayoko nang masunod ang aking sarili. Gusto kong ikaw na ang masunod sa buhay ko. Paglipas ng isang taon, ayun, nagkaroon ulit ng camp, ako na yung speaker, ako na yung tagapagsalita. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, nasa pagnanasa ang susi. Kapag may desire na maranasan ng Panginoon, kakatagpuin niya po tayo. Hindi kasi pwedeng katagpuin ni Lord yung hindi uhaw. Amen? Hindi pwedeng katagpuin ni Lord yung walang inaasahan sa Kanya. May kausap po ba ako? Kaya mag-desire po tayo. Magkaroon tayo ng spirit of hungerness. Gutom sa salita ng Panginoon. Lord, we want more. Gusto pa namin. Sino sa inyo kanina maraming nakain? Praise God. Kasi gutom po kayo, ano? Pero pag hindi ka gutom, siguro ibibigay mo sa katabi mo yung pagkain. Pero pag gutom ka, naku po, baka pati pagkain ng katabi mo, makain mo. Amen? Okay, every kingdom there is a king. Hindi pwede na sa isang kaharian walang hari. Naniniwala po ba tayo dyan? At sa bawat kaharian, merong tinatawag na role ang king. O meron siyang responsibilidad. Unang role o responsibility ng tinatawag na king is to defend his kingdom. Siya yung unang-unang magpoprotekta sa kanyang tinatawag na kingdom. Amen? Bakit po? Dahil merong mga kaaway. Alam ba natin meron tayong kaaway? At yung tinatawag na kingdom na ito, gustong sakupin ng ibang kaharian. Kanino kayang kaharian niyo? Dalawa lang naman ang kingdom na gustong mag-advance. Unang kingdom ni Lord. Pangalawa, yung kaharian ng Diablo. Pero dito, di siya magtatagumpay. Amen? Dahil sabi ng mensahe nung kagabi, mas makapangyarihan yung nasa iyo kesa nasa mundo. Amen? Mas makapangyarihan si Lord. Agree po ba tayo dyan? Kaya ito pong king na to, dapat makilala natin siya ng lubusan sa kadahilanan, kapag hindi po natin siya nakilala ng lubusan at wala tayong personal na relasyon sa Kanya, baka isa pa tayo sa maging instrumento ng kaaway para ma-divide ang kingdom. Para masira ang kingdom. Are you listening? I do believe pinadala ka ng Diyos dito dahil gusto ni Lord maging kapartner ka niya sa kanyang kingdom para mas lalo itong mag-advance. Amen? Iba't ibang lugar ang pinanggalingan natin. Pero isipin mo, sa dami ng mga tao, bakit ikaw ang nakaupo dyan? Because you are handpicked. Ikaw ay pinili ng Panginoon mula sa karamihan. Sino naniniwala po dyan? Tayo ay pinili ng Panginoon. At nang tayo ay kanyang piliin, meron siyang magandang layunin. Meron siyang magandang plano. At isa sa plano ng Panginoon, ikaw ay gamitin niya para mai-advance yung kanyang kingdom. Hello? Ikaw yung napili niya at may tiwala sa iyo yung king.
May tiwala sa'yo si Jesus. Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Hindi niya tinitignan yung ating mga kakayanan, abilidad, potensyal. Are you listening? Ang nakikita ni Lord sa iyong puso mo. Amen? Kasi walang iba naman tinitignan ng hari kundi yung puso natin. Amen? Pero alam niyo po ba, kahit gusto tayo ni Lord gawing kapartner sa kanyang kingdom, may advance ito pag wala tayong availability or willingness. Imposible po mangyari yon. Tanungin mo nga katabi mo, available ka ba para kay Lord? Kasi yung gusto lang gamitin ni Lord yung available. Hindi tumitingin si Lord sa galing, ha? Hindi tumitingin si Lord sa runong, sa daming alam. Ang laging tinitignan ni Lord ay ang willingness and availability. Sino dito available para sa Panginoon? Para may advance lalo yung kanyang kingdom. Kasi gusto ni Lord, ni isang tao walang mapahamak. Alam po ba natin yan? Gusto ni Lord sa kanyang kaharian. Gusto niya lahat makapasok sa kanyang kaharian. At hindi pwede na hindi siya gagamit ng katulad mo at ng katulad ko para mas lalong dumami yung tinatawag na makapasok sa kingdom, which is sa kaharian po ng langit. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay tagalangit. Huwag mong kalilimutan niya. Tagalangit po ba tayo? Parang hindi kayo agree. Tagalangit po ba tayo? Amen. Lahat tayo tagalangit dahil pinili, tinawag tayo ng Panginoon. Amen. Ang unang layunin niya, ikaw ay maging kabahagi, maging partner niya sa ministry in order na patuloy na mag-expand, mag-advance yung tinatawag na kingdom ng Panginoon. At hindi pwede na ma-advance yung kingdom ng Panginoon kapag wala ang banal na spirito ng Panginoon. Kaya ito pong tatlong bagay na ito ay hindi pwedeng mawala sa atin yan. Yung tinatawag na righteousness, say righteousness. Kasi it's too impossible to advance God's kingdom without righteousness. Tulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, baka tayo pa yung gamitin ni Satan para magkaroon ng division sa kanyang kingdom. Dahil walang tinatawag na righteousness. Kaya yung righteousness, it is a must. Hindi to option. It is a must. Kapag ikaw ay taga-langit, ikaw ay taga-kingdom, tayo ay taga-langit, it is a must na magkaroon po ng righteousness na lagi natin pipiliin kung ano ang tama sa mata ng Diyos. Hindi tama sa mata ng tao, ha? Kasi magkaiba po yung tama sa mata ng tao at tama sa mata ng Diyos. Amen? Kasi ngayon, tama na sa mga tao ang LGBT. Di ba? Sinabi ko nga, kailan ko ba sinabi yun? Sa mga group 1. Walang bakla na papasok sa langit. Pero tanggap yan ng mga tao. Tama sa marami yan. Uy, sumagot po kayo. Tama po ba? Pero sa Panginoon, hindi tama yan. Kaya kailangan natin maintindihan kung ano po yung tama sa kalooban ng Panginoon para po maiposisyon natin yung ating mga sarili in order na may advance natin ang kanyang kingdom. Gusto ni Lord gumawa ng mga mabubuting bagay sa buhay natin. At isa ka sa napili. Naalala niyo po ba si David? Nung naghahanap ang Panginoon ng maging hari ng bansang Israel, merong mga naka-line up na anak ni Jose, no? May naka-line up po ba sino nagbabasa niya? May naka-line up, mga kuya niya, mga sundalo, na sa tingin ng tatay niya na ito yung mga may potensyal. Kasi guwapo, matipuno. Tingnan mo katabi mo. Kaya yung standard ng Panginoon sa pagpili, iba sa pamantayan ng tao. Ang tao, panlabas ang tinitignan, pero si Lord, anong tinitignan niya po sa atin? After si Lord sa puso natin. Amen? After si Lord. At isa po sa nakakapag-attract sa puso ng Diyos para piliin po tayo, yung servant heart. Yung pusong willing na mag-serve. Hello? Pag merong servant heart, ang buhay natin, sigurado po, candidate po tayo para patuloy na mai-advance ang kingdom at maitaas ang king. Are you listening? Mas lalo pang makilala ang hari ng mga hari. Sino ang hari ng mga hari? Si Jesus. Amen? Kaya kanya pinadala dito, kaya ka nakaupo dyan, kaya ka nakikinig ng salita ng Panginoon, dahil gusto ng Panginoon ikaw ay maging kabahagi ng paglawak, paglago, paglakas ng kanyang kaharian. Ikaw sa po ba ako? Parang inaantok na kayo kagad. Marami pa naman tong verse na inipon ko. Okay, simulan natin sa tinatawag na
Saan na ba yung notes ko dito? Simulan natin dito sa, ayan, 2 Corinthians 5:21. Shinare ko na ito kanina sa group 1 pero gusto ko i-share sa inyo ulit. 2 Corinthians 5:21, ano sabi sa Tagalog? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi nagkasala si Jesus. Sinong iniisip ni Jesus? Tayo. Amen? Yung anak ng Diyos, hari ng mga hari, saan pinanganak? Sa sabsaban. Amen? Imagine niyo po ito, no? Sanggol pa lang si Jesus, gusto na talaga siyang patayin ng kaaway Kasi ayaw ng kaaway mag-advance yung kingdom. Ayaw ng kaaway na makilala siya, na siya ang Messiah, na siya ang tagapagligtas. Amen? Pero tignan natin itong verse na to. Itinuri siya ano daw po, makasalanan. Upang tayo po ay tumanggap ng katuwiran. Yung katuwiran po na yan, yung righteousness na yan, hindi yan patungkol sa mabubuti nating gawa. Kasi sabi ng Ephesians, hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng mabubuti nating gawa. Yang tinatawag na righteousness na yan ay natanggap natin simula nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. Sabi sa book of Isaiah, tayo ay dinamitan ng kanyang katuwiran, robe of righteousness. Are you listening? Kaya yung righteousness natin, hindi yan nakadepende sa mga ginagawa nating mabuti. Hello? Pero hindi ibig sabihin, hindi ka nagagawa ng mabuti. Amen? Ang righteousness ay lagi nakadepende sa faith na meron ka sa Panginoon. Lahat ba tayo sumasampalataya kay Jesus? Yan, the moment na sumampalataya tayo kay Jesus, tinanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? Kasi without righteousness, hindi natin pwedeng malapitan ng Diyos because He is holy. Wala tayong sapat na kakayanan na makapag-build ng relationship sa Kanya because He is holy. Kaya dinamitan tayo ng Kanyang katuwiran. Amen? Sinuotan niya tayo ng katuwiran upang malaya po tayo ngayon. Makapag-build ng relationship saan? Sa Diyos, sa hari ng mga hari. May kausap po ba ako? Kaya yung righteousness na yan, napakahalaga yan. Hindi pwede na anak ka ng Diyos na hindi tayo namumuhay sa righteousness. Lalo na nowadays. Ano sabi po ng Psalm chapter 1 verse 1? Mapalad ang taong hindi naaakit ng mga kapaligid sa kanilang masama. Amen. Tingnan natin yun. Awit. Mapalad ang tao hindi naaakit sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa mga masasamang gawa nila. Amen po. Ang tinatawag po na righteous na tao, hindi basta-basta po yung naiimpluwensyahan ng mga hindi mananampalataya, ng mga unbeliever. Amen po? Hindi sila basta-basta nakikinig doon sa mga payo ng mga maling tao. May kausap po ba ako? Kaya sabi po ng 1 Corinthians 15:33, bad company corrupt good morals. Kaya kailangan maging mapili tayo sa mga taong nakakausap natin, nakakasama natin, especially sa school. Hindi tayo minsan namomonitor dyan ng parent natin, no? Hindi tayo namomonitor minsan ng pastor natin, pero nakikita ka ni Lord. Amen? Kaya nga sabi niya, huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. May kausap po ba ako? Kasi malaki po ang influensya nung lagi mong kasama, lagi mong kausap. Ako po, simula nung ako nag-discern magpastor, pinili kong laging kasama mga pastor. Pinagtitimpla ko sila ng kape. Kahit anong utos nila, sunod lang ako. Kasi meron pong impartation yan na nangyayari. Kung sino yung lagi mong kasama, lagi mong kausap, may impartation yan. Amen po? Kaya dapat maging mapili tayo sa mga kaibigan natin, nakakasama natin. Alam naman natin siguro yung mga bad influence, ano? Hindi. Alam natin, amen? Alam niyo po ba pag tayo po ay napaligiran ng mga bad company, mga tao, mga maling tao na nakapaligid sa atin, makukontaminate yung faith mo. Hello? At pag nakontaminate yung pananampalataya natin, ayun, unti-unti tayong hindi na makikita sa gawain, hindi na tayo mananalangin, kasi unti-unti nang nakukontaminate yung pananampalataya natin. Hello? Kaya mahalaga po na maunawaan natin,
ikaw ay nandyan, nakaupo dyan, pinili ka ng Panginoon dahil gusto niya, ikaw ay maging kapartner niya sa pag-advance ng kanyang kingdom. Kasi hindi pwedeng may advance ni Lord yung kingdom niya na hindi siya gagamit ng instrumento. At sabi mo sa katabi mo, gusto kang gamitin ni Lord. Kung ginagamit ka na ni Lord, gusto ka pa niyang gamitin mightily. Amen po? Sino dito ginagamit na ni Lord? Praise God, magpatuloy tayo magpagamit sa Panginoon. Dahil ang sarap mag-serve sa Panginoon. Amen po? Napakasarap. Kaya bilang mga mananampalataya, para po patuloy nating ma-establish ang kingdom ng Panginoon, kailangan tayo ng Panginoon. Sino naniniwala kailangan tayo ng Panginoon? Pero hindi natin pwedeng ipagyabang yan. Lord, hindi a-advance ang kingdom mo pag wala ako. Hahanap si Lord ng iba. Amen? Hahanap si Lord. Tignan niyo po si King Saul. Dapat tatagal pa naman talaga ang kanyang pamumuno bilang hari ng bansang Israel. Pero because of disobedient, ano nangyari? Saglit lang yung panahon na siya ay naghari. Pero si David, bumagsak din ba si David? Nagkamali din ba si David? Yes. Pero ito po ang good news. Yung mga pagkakamali ni David ay hindi niya pinayagan na maging dahilan para hindi po siya makabalik sa Panginoon. Kaya nga ano ang trademark ni David? Man after God's own heart. Imagine, nag-commit ng adultery, tapos isa pa sa pinakamalapit sa puso ng Panginoon. It means nagkamali, bumagsak. Tapos ganun pa yung pagkakakilanlan sa kanya. Anong lesson niya? Hindi makakahadlang yung pagkakamali o nakaraan natin para hindi tayo magamit ng Diyos mightily. Amen? Hindi tayo pwedeng i-define ng mga pagkakamali at ng mga nakaraan natin. Hello? Kaya pag nagkamali, bangon, magpatuloy uli. Kasi yung hindi nagpapatuloy, di nagtatagumpay yun. Amen? Ang umaayaw, di nagtatagumpay. Sino dito gusto mo magtagumpay? Sa takbuhin ng pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang titigil. Amen? Huwag tayong titigil. Kasi gusto tayo ng Panginoon maging kapartner niya sa kanyang kingdom para may advance yung righteousness. Are you listening? May advance yung kanyang kagalakan, yung kanyang kapayapaan. Kaya kailangan tayo ng Panginoon. Sino naniniwala dyan? Kailangan tayo ng Panginoon. Pero hindi natin pwedeng pagyabang yan, Lord, hindi magpapatuloy ang gawain na wala ko. No, hahanap siya ng iba. Katulad na nangyari kay David, di ba? Nung nahanap siya ng Panginoon dahil nagkamali si King Saul. Pero hindi bumangon si King Saul. Hindi siya nag-repent. Anong gusto niya mangyari? Gusto pa siyang i-recognize ng kanyang mga leaders. Are you listening? Ang gusto ni Lord, mag-repent ka sa akin. Amen? Kaya po, ano man minsan po mga pagkakamali natin, hindi yan ang dahilan para hindi magpatuloy. Amen? Bakit po? Sabi po ng Psalm 145 verse 8, the Lord is gracious. Say gracious. Compassionate. Say compassionate. Slow to anger. Say slow to anger. Rich in love. Kapag naunawaan natin yung apat na nature ng Panginoon yan, na kumuwawalan ka ng dahilan para hindi magpatuloy sa pananampalataya. Mas talo kang ma-motivate. Mas talo kang ma-encourage. Are you listening? Mas talo kang magkakaroon ng maraming dahilan para magpatuloy sa pananampalataya. Amen? Sino naniniwala? Gracious si Lord. What is grace? Maraming Kristiyano, ang grace ay ginagamit, kumbaga, ina-abuse ang grace ni Lord. Ang grace po ay hindi binibigay ni Lord para maging lisensya, para magpatuloy sa mali. Ang grace ay oportunidad para ang mali ay maitama. Are you listening? Ang grace ang kailangan natin. Kaya nga sabi ni Paul, my grace is sufficient. Kung kailan sa panahon akong mahina, doon naman ako lalong pinalalakas ng Panginoon. Hello? Sapat-sapat ang grace ni Lord. Lahat tayo, hindi tayo deserving tumanggap ng kaligtasan, pero binigay ni Lord. Hello, may kausap po ba ako? Parang pikit na yung iba. Alam niyo ba, pagka di po umaimin, tumatagal ako magturo. Umaimin po kayo para matapos na kagad ako. Sabi ng mga miyembro sa Binayo, Pastor, time na. 10 minutes more. Ako may hawak ng mic eh. Hindi, walang overdose sa salita ng Diyos. Kung gusto mong makilala ang hari ng mga hari, kung gusto mong makilala kung sino ang hari ng kingdom, which is si Jesus, we need the Word of God. Amen? Kasi walang iba magpapakilala sa King kundi ang salita niya. John 1 verse 1, ang salita at ang Diyos, iisa. Kaya tayo po, na mga pinili tinawag ni Lord para may advance yung kingdom,
kailangan natin maging lover ng kanyang salita. Amen? Lalo na ngayon mga kabataan, ang daming nakakaranas na anxiety, depression. Amen? Alam niyo ba bakit nakakapasok po yan? Kasi minimeditate natin yung opinion ng tao, sinasabi ng mga tao, kesa sa pangakot salita ng Diyos. Ano sabi ni Lord? Do not worry about anything. Instead, pray about, kaya pag may pinagdadaanan kang struggle, panghihina, kailangan mo lang itupi ang tuhod mo. Kausapin si Lord. Siya ulit magsusustain sa'yo ng kalakasan. Kaya si Lord ay gracious. Sino naniniwala gracious si Lord? Kaya pag naunawaan mo si Lord ay punong-puno ng habag. Naku, lagi kang babalik sa Panginoon. Ano daw pa si Lord? Slow to anger. Wow. Sino sa inyo mabilis magalit? Amen. Ako, ganyan ako eh. Kanina sa 9 fruits of the Holy Spirit. Yung isa yung, di ko masabi. Ano yun? Self-control. Kasi mabilis uminit ang ulo ni Pastor. Okay, balik tayo dito. Ano ba yung isa? Rich in love. Ang Diyos ay masaganang magmahal. Wow! Kasi David, di po ba? Ganda nun. Alam niyo po lang, ang maganda lang kay David, marunong siyang mag-accept ng pagkakamali niya. Oo. Kaya nga nasulat yung Psalm 51. Lord, once again, create in me a clean heart and renew right spirit within me. And same with us. Mga manggagawa ng Panginoon, mga mananampalataya, hindi ko sinasabi, lagi kayong malakas spiritually. Manghihina kayo. Pinapauna ko na to dahil mangyayari talaga sa inyo to. Pero lagi nating ipanalangin, Lord, create in me a clean heart. Amen? Kasi pag ang puso na contaminate, naku po, damay-damay na yan. Yung pagkilos, yung pananalita, apektado na lahat. Bakit, Pastor? Kasi sabi ng Jeremiah 17:8-9, ang puso ay mapandaya. Amen? Amen po, mapandaya ang puso. Pero ang antidote sa puso mapandaya, salita ng Panginoon. Dahil sabi ng John 1, kung saan may salita, may pagpapalaya. Sabi sa 107 verse 20, pinapadala niya ang salita, ang kasunod, pagpapalaya, kagalingan. Amen? Kaya kailangan natin ng salita para lumaya tayo. Sa anumang kasinungalingan ng kaaway, sa anuman ang sitwasyon pinagdadaanan natin, kailangan natin ng salita ng Panginoon. Ikaw sa po ba ako? Sabi ng Matthew chapter 4, hindi lamang tayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat. Kaya kung gusto mong lumakas spiritually, gusto mong lumago spiritually, kailangan gutom tayo sa salita ng Panginoon. Hindi ka papayag, lilipas ang isang araw, hindi ka nagdi-devotion, hindi ka nag-aaral. Hello? Kaya yung depression, yung anxiety, ang dali lang ma-overcome yan. Paano ko, Pastor, ma-overcome yan? Punuin mo ang iyong puso, ang iyong isip ng mga pangako at salita ng Panginoon. Mawawala ng puwang yan, yung depression, yung anxiety, kasi yan po ang battle ng maraming kabataan ngayon. Amen? At hindi ka po dyan exempted. Kristiyano, hindi Kristiyano, dadaan dyan. Tulad po ng sinabi ko, pag hindi kayo sumasagot, tumatagal po ako. Hallelujah. Amen? Kaya napakahalaga po ng buhay mo sa Panginoon. Amen? Isipin niyo po kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon. Ephesians. Bago palikain ng sanlibutan, pinili ka na ng Diyos. That is predestination. Wala ka pa sa mundong ito. Orchestrated na ni Lord ang lahat na mangyayari sa buhay natin. Kasi gusto niya tayong gamitin sa kanyang kingdom para may advance yung kingdom niya. May advance yung kabutihan ni Lord sa ibang tao. Hallelujah! Gusto ba natin yan? Orchestrated ni Lord. Bago palikain, isipin niyo po, bulay-bulayin niyo yan. Wala pa ako sa mundong ito. And Ephesians chapter 1 verse 4, bago palikain ng sanlibutan, ano daw po? Pinili niya at tayo upang maging Kanya. Para kanino daw po tayo? Para sa Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal, walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pastor, ang bigat naman yan. Ang hirap maging banal. Ang hirap mamuhay sa righteousness. That's why we need the Holy Spirit. Kung tayo lang, hindi natin kaya. Lahat tayo may kahinaan. Sino amin lahat tayo may kahinaan? Lahat tayo, di ba ba? Pero meron tayong helper. Meron tayong katulong.
Para ano man yung mga weaknesses natin, struggle natin, ano man pinagdadaanan natin, ma-overcome po natin. Kaya hayaan po natin ang Holy Spirit ang siyang tumulong sa atin para mamuhay tayo sa righteousness, sa holiness. Are you listening? Mahalaga po ito mga kapatid. Without holiness, we cannot see and enter into the kingdom of God. Amen? Pwede kasing mukha tayong banal, mukha tayong, you look like holy. Amen? Pwedeng tumataas ng kamay, pwedeng kumakanta. Hello? That is only a gesture. Pero yung righteousness, yung holiness, wala kasing ibang nakakaalam yan kundi ikaw at si Lord lang. Are you listening? Kasi madaling magtaas ng kamay eh. Di po ba? Madaling kumanta, mag-worship, madali yan. Pero yung righteousness, yung holiness, it is a lifestyle. It is a lifestyle. Kailangan mong piliin na laging mag-abide sa Holy Spirit. Say, abide. It means meron kang time para makipag-fellowship, makipag-communion sa Holy Spirit. Ano gagawin ng Holy Spirit? Ayun na, praise God. Ikukultura ka niya, hubugin ka niya, tuturuan ka niya. Paano mamuhay na may righteousness? Paano mamuhay na may kabanalan? Amen? Sabi sa 1 Peter, be holy because I am holy. Ang paglakad sa kabanalan, it is a must. It is a must. Dahil walang puwang, sabi ng Panginoon, sa kaharian niya, ang anumang kasalanan. Kaya ito pong paksa na to, ito po ay napakahalagang pag-usapan. Amen? Number 1, pinili ka ng Panginoon bago palikain ang sanlibutan. Kailan nagsimula po yung pagpili sa atin ni Lord? Hindi nung panahon na born again ka. Before the foundation of the earth. Bago likain ang sanlibutan. Isipin niyo po yun, ano? Nasa isip na ako ng Panginoon. Ikaw nasa isip ka na. Anong intention ng Panginoon? Ayun, upang tayo ay maging banal. Basahin nga natin ito ulit. Ephesians 1:4. Bago palikay ng sanlibutan, pinili niya tayo upang maging Kanya. Pagmamayari tayo ng Panginoon. Amen? Para kanino tayo? Para kanino po? Kay Lord. Amen? Binili niya tayo sa malaking halaga. Sabi ng 1 Corinthians 3. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan para mapagliguran ng Panginoon. Tuloy natin ito. Ephesians 4. Sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal, walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ang bigat niyan, ang hirap niyan. Kaya kailangan natin ang Holy Spirit. Amen? We need the Holy Spirit. Kasi yung hindi mo magagawa, magagawa mo. Kapag nandyan ang Holy Spirit. Kasi siya po yung mag-i-empower sa'yo upang tumanggi sa alok ng kasalanan. Hello? Kailangan natin ng Holy Spirit. Amen? At pag nandyan ang Holy Spirit, hindi mo kailangan ng makasama para maging masaya. Hello? Kasi ano sabi ng Galatians, ang bunga ng Espiritu ay kagalakan. May kasama ka man, wala ka mang kasama, yung bunga ng Espiritu ng Diyos nasa iyo. Mag-overflow yan sa iyong puso. Amen? Kaya kapag tayo naka-abide sa Holy Spirit, yung bunga ng Espiritu magpo-flow sa buhay natin yan. Take note, yung kagalakan, hindi dahil lagi tayo nakangiti. Amen? Ang dali kasing i-fake na masaya tayo. For example po, yung tinatawag na depression. Ang hirap makita niyan. Hello, may kausap po ba ako? Kasi masaya, lagi nakangiti. Amen? Kaya kailangan natin ng Holy Spirit. Para po ano? Ayun. Lahat ng tinatawag na atake ng kaaway sa buhay natin, mapagtagumpayan natin. Kaya before the foundation of the earth, pinili ka na ng Panginoon. Anong purpose ng Panginoon? Maging kapartner niya para may advance yung kingdom. Amen? Anong hinahanap ni Lord? Yung available. Yung hinahanap ni Lord, yung may willingness. Hindi tumitingin si Lord sa galing, sa talino, sa dami ng alam. Hello? Ang tinitignan ni Lord ay ano daw po? Yung available. Amen? Yung may puso sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po? Tanong ng mga katabi mo, may puso ka ba sa paglilingkod kay Lord? Anong sabi po? Amen. Kaya napakasarap po, bulay-bulayan natin to. Righteousness. Paano tayo naging righteous? Sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus, dinamitan niya tayo ng katuwiran. Amen?
Kaya bilang mga anak ng Diyos, lagi tayong mamuhay sa pananampalataya. Every day of your life, sabi ni Paul, walk by faith and not by sight. Kasi the moment na lumalakad tayo sa pananampalataya, yung benepisyo ng pananampalataya dumadaloy sa atin. Amen? Tutulungan tayo ng Panginoon para po makalakad sa kanyang katuwiran. Amen po ba? Sino po dito gusto mong maging kapartner ng Panginoon? The Lord is looking something. Naghahanap siya ng mga tao na gusto niyang maging kabahagi. Kaya mahalaga po yung say surrender. Surrender. Kasi pagka pinag-uusapan ng paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo ang masusunod. Sino pang masusunod? Yung King. Di ba? Si Jesus. Sino bang hari ng buhay natin? Kapag ikaw ang hari ng buhay mo, ikaw ang masusunod. Example, Sunday. Pagka Sunday, pag ikaw ang hari ng buhay mo, hindi ka makikita sa church. Pero kapag si Lord ang hari ng buhay mo, nako, maaga ka pa, andun ka na sa church. Amen? Sino ang hari ng buhay natin? Si Lord. Amen? Kasi pag naunawaan po natin yan, na si Lord ang hari ng buhay natin, ang lagi mong pipiliin, Lord, kung ano pinagagawa mo, yun ang gagawin ko. Alam niyo ba yung pag-surrender sa Panginoon ay sobrang laking bagay yan pag natutunan natin. Say surrender. Ang pagsuko, hindi yan palatandaan dahil mahina tayo. Ang pag-surrender sa Panginoon, that is the sign na, Lord, ikaw po mag-take over. Amen? Ikaw po mag-take over. Kayo po ang masunod. Kung anong ipagawa mo, susunod lang po ako. Katulad ni Isaiah, sabi ni Lord, sinong isusugo ko? Ano sabi ni Isaiah? Lord, here I am. Send me. Sino sa inyo nagdi-desire magpastor? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Sa isip mo lang, wala? Uy, ang pagiging pastor, higher calling yan. Ayaw nyo? Ako maligaya ko magpastor. Dahil dumadami na yung puti ng buko. Sa dami ng pasaway. Pero mabait mga miyembro sa Binayuyo. Amen? Masarap magpastor. Kaya kung ikaw may desire magpastor, magpastor ka. Amen? Kasi tawag ng Panginoon yan. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para yung mga tao ilapit sa Panginoon. Alam niyo ba kagalakan namin mga pastor? Ang makita yung buhay ng mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Kasi dati, iba pinaglilingkuran natin eh. Diba? Kayo tayo lahat naglilingkod. Kay Satan. Kasi pag hindi ka nagsiserve kay Lord, kay Satan ka nagsiserve. O ulitin ko pa siya, sabi ko. Pag hindi ka kay Lord nagsiserve, kay Satan tayo nagsiserve. Bakit ganyan kayo tumingin? Totoo yung sinasabi ko. Kaya pag pinili mong paglingkuran si Lord, that is a wise decision. Amen? Yan ang pinakamatalinong desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Andiyan pa ba kayo? Kaya the Lord is looking. Naghahanap siya. Sino yung available? Sino yung may willingness? Sino yung kayang isuko yung buhay para sa akin? Parang humihina ng humihina. Pinag-uusapan ng surrender, no? Alam niyo po, pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, He will show up. Ma-amaze ka pa paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. For example, sa akin, personal na karanasan. Yung mga barkada ko dati, nagtataka sila. Kasi pag may nagbago sa'yo, marami magtataka eh. Tanungin mo nga katabi mo, may nagtataka ba sa'yo? Kasi pag walang nagtataka sa'yo, baka walang pagbabago. Okay, naalala niyo ba si Saul sa Book of Acts? Di ba nagtaka yung mga tao? Di ba dati nang uusig yan? Pinapatay ang mga Kristiyano? Bakit ngayon nangangaral na ng salita ng Panginoon? Hello? Ay mga kaibigan ko, kasama kong saan kalokohan. Ang sabi nga nila sa akin, pupunta ka lang dyan sa church. Dahil may tinatarget ka. Na-target na. Kasi wrong motive, bata ka pa sa pananampalataya eh. Di ba po? Bata pa. Pero na-encounter ko ang Panginoon sa buhay ko. Nakita ko paano binago ni Lord ang buhay. Hindi ko nga akalain, magpapastor ako eh. Hello? Hindi ko akalain. Pero the Lord called me. Sabi ko, Lord, hindi ako karapat-dapat. Manliliit tayo sa Panginoon. Ang dami kong hindi kayang gawin. Ang dami kong kahinaan.
Ang dami kong kalokohan. Sabi nila, tama ng mga dahilan. Tinawag kita para sa akin ka. Ang gusto ko lang, susunod ka ba, susuway? Pag sumunod ka, makikita mo kung gaano ko kadakila. Napatunayan ko na talagang ang Diyos ay napakabuti. Sino naniniwala ang Diyos ay mabuti? O kaya nga sabi ng Psalm, taste and see that the Lord is good. Yung kabutihan ng Diyos, nalalasahan yan. Kaya hindi ako naniniwala na may mga kabataan nagsasabi, hindi na ako magbabago. Hindi totoo yan. Kasinungalingan ng diablo yan. Hindi ko na ito mabitawang kasalanan na to o vices na to. Hindi totoo yan. Kasinungalingan ng diablo yan. Pag nasa iyo ang galaw ng Holy Spirit, lahat kayang ayusin ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit kasi siya po yung nag-o-opera ng puso. Yung Holy Spirit, siya yung nag-aayos ng puso. Hello? Sino dito gusto mong ipa-opera ang puso mo sa banal na Espiritu ng Diyos? Kasi pag tama ang puso, madaling may advance ang kingdom. Hello? Marami kasing magagaling, minsan hindi tama ang puso. Pero si Lord, hindi tumitingin sa galing. Ang lagi tinitingnan ni Lord, puso. Kaya pag tama ang puso, naku, magagamit tayo ng Panginoon Almighty. Ilang oras po ba ako magsasalita dito? Isang oras na, praise God. Sabihan nyo na lang po ako pagka oras na, ha? Kasi, overtime po ako dito. Okay, pag-usapan natin yung peace. Ayan. Sino po nangangailangan ng perfect peace sa hapon pong ito? Isaiah 26, verse 3. Sabi ni Jesus, aakyat na ako. Bago natin basahin yan. Pero meron akong iiwan. That is the Holy Spirit. Amen? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ay sumainyo. Pero itong gusto kong bigyan natin ng pansin. Isaiah 26 verse 3. You will keep in perfect peace all who trust in you. Sayangan natin sa Tagalog. Ayan, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at nagtitiwala sa iyo. Say paninindigan. Yung paninindigan na yan, it means meron kang integrity. Say integrity. Saan ako mag-i-stand, Pastor? Sa righteousness. Kasi ang kaaway, aalisin ka sa righteousness. Aalisin ka sa faith. Maraming i-offer si Satan sa atin para mawala tayo sa takbuhin ng pananampalataya. Hello? Pero kapag ikaw ay tumayo ng may paninindigan sa righteousness, sa salita ng Panginoon, praise God, yung kapayapaan ng Diyos ay dadaloy po sa buhay natin. Kaya yung perfect peace na yan, yung kapayapaan na yan, ay mararanasan na lang natin kapag ang isip natin ay laging nakatuon sa mga pangako at salita ng Diyos. Hello? Saan ba lagi nakapako ang isip natin? Problema? Kahinaan natin? Saan po? Kasalanan natin? Kaya kung kailangan natin ng perfect peace, number one, we need the Holy Spirit. Because He is the author of peace. Siya ang pinagmumula ng kapayapaan. May kausap po ba ako? At lahat ng kasinungalingan ng diablo sa nagsisimula? Sa isip, dito tayo pinapana ng diablo. Di ba? Sinasabi ng kaaway sa atin, hindi ka worthy. Kasalanan ka. Ang daming nilalagay dito ng diablo. Amen? Kamu na mag-church. May kausap po ba ako? Ngayon, para lahat ng kasinungalingan ng diablo maalis sa isipan, kailangan dumating ang salita ng Panginoon. Mapalitan ng lahat ng dito. Kaya papasok yung Romans 12. Do not conform to the pattern of this world. Amen? But renew your mind. Pag nabago ang isip, malalaman mo ang kalooban ng Diyos, malalaman mo kung ano ang katotohanan. Amen? Kaya kung nais natin ng kapayapaan na yan, kailangan mo magkaroon ng relationship sa Holy Spirit. Paano magkaroon ng relationship sa Holy Spirit? Di kausapin mo siya. Holy Spirit, kailangan kita sa buhay ko. At yung Holy Spirit, nandyan sa'yo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Holy Spirit, nasa iyo yan. Di ba sabi yan sa Ephesians? Basahin nga natin yun. Ephesians 1:13. Yung Holy Spirit, tatak. Sinelyuhan tayo ng Espiritu ng Panginoon. Basahin nga natin yun. Ayan. Tagalog, Ephesians 1:13. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos inyong marinig ang katotohanan, ang magandang balita nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't pinagkalooban niya tayo ng Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahiram sa inyo. Nasa iyo ang Holy Spirit.
Ang kailangan lang magkaroon tayo ng time para makipag-fellowship sa Kanya. Kausapin natin siya. Kasi pag hindi natin kinausap ang Holy Spirit, hindi siya magsasalita. He is a person. Meron siyang will, emotion. Are you listening? Katulad ng katabi mo. May will, may emotion. Amen? Kaya kausapin, magkaroon ng time. Andiyan po ba kayo? At pag meron tayong relationship sa Holy Spirit, ano man ang meron siya, hindi pwedeng hindi niya padaluin sa'yo. Siya ang author ng peace. Amen? Siya ang author ng joy, ng love. Dadaloy sa atin yun. Nandiyan po ba kayo? Kasi kung kanino ka may relasyon, merong impartation. Pag may relationship ka sa Holy Spirit, hindi pwedeng hindi dadaloy sa iyo kung ano ang nature niya. May kausap po ba ako? For example, kaibigan mo, laging mainitin ng ulo. Tingnan mo, ano mangyayari paglipas sa ilang araw? Mainitin na rin ang ulo mo. Pagkaklase mo, marites. Paglipas ng ilang linggo, marites ka na rin. Hello? Ano ang kasabihan? Tell me who is your friend. Diba? Kasi it will define kung sino yung mga tao nakapaligid sa iyo. Kaya ito po, mga practical tips para hindi tayo ma-disqualified sa kingdom ng Panginoon. Sino dito ayaw mo ma-disqualified sa kingdom ng Panginoon? Kasi hindi lahat ng Kristiyano nakakapagpatuloy. Sabi ng Bible, marami nagsimula, pero hindi nakatapos. May nauuna na nahuhuli. Amen? Kaya itong mga practical tips na to, dapat natin maunawaan para manatili tayo sa kingdom na qualified, na ma-enjoy natin ano man ang meron sa kingdom. Are you listening? Number 1, choose your friends wisely. At ang pinakamasarap na kaibigan, yung mga kaibigan sa church. Pastor! Uy, pastor, paano ko na maging kaibigan? Uy, masarap kaibigan ng pastor. Laging may Bible study. Hello? Choose your friends wisely. Amen? Sino ang kaibigan ni David? Pero galing. Jonathan. Kasi pag maling kaibigan ang sinasamahan mo, sabi ng 1 Corinthians 15:33, bad company corrupt good moral. Amen? Kaya ang masarap na kaibigan yung kasama sa church. Huwag mo na ilayo yung sarili mo. Huwag doon sa school ng mga unbeliever. Matututo ka lang sumayaw ng TikTok. Oo, kasi may important ka nila eh. The way sila na manalita, the way sila manamit, may important ka nila. Bakit? Relationship transfer something. May impartation. Kaya choose your friends wisely. Hindi po mahirap na manatili sa kingdom. Number 2, practical tips para manatili tayo sa kingdom, ma-enjoy natin anuman ang meron sa kingdom. Number 2, involve yourself in the ministry. Kung wala ka pang ministry, mag-commit ka. Kasi merong gifts, merong talent, merong potential na nilagay sa'yo si Lord. Ang gusto ni Lord, ilabas mo yung mga potential na yan para magamit ni Lord at isa ka sa mag-advance ang kanyang kingdom. Huwag mong tignan yung limitation mo, Pastor, hindi ko kaya, mahina ako. Allow the Holy Spirit na i-empower ka niya. Holy Spirit, tulungan mo ako, magkaroon ako ng boldness, na mag-witness, na ipagamit tong kakayanan ko. Are you listening? Kailangan natin ang Holy Spirit sa panahon ngayon. Dahil sabi naman ng book of Joel, in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Gusto kanyang mapuspos ng Holy Spirit. Ano yung number 2, practical tips? Para manatili ka sa kingdom, involve yourself. Involve yourself. Hanap ka, saan ba ako pwede na magamit? Magaling ako taga-linis sa church. Welcome. Sabi ng Colossians 3, whatever you do, do it for the glory of God. Magaling ka mag-ayos ng upuan, gawin mo para sa Panginoon. Magaling kang kumanta, sumayaw ka. Parang mali yata. Magaling ka kumanta ka para kay Lord. Amen. Hallelujah. Tumatahimik na kayo, tatagal pa ako nito. Kaya umamen po kayo. Ano yung number 2? Involve yourself in the ministry. What is ministry? Voluntary. Kung ano ang kakayanan mo, ipagamit mo sa Panginoon yan. Kasi yan po ay makakatulong para mapanatili ka sa kingdom at ma-enjoy mo ano man ang meron sa kingdom. Amen? Mga kapatid, ang sarap sa kingdom ng Panginoon. There is a fullness of joy. Hello? Napakasarap sa presensya ng Panginoon. Andiyan po ba kayo? Number 3, practical tips. Ito po ay hindi nyo po dapat, hindi pwedeng gawin. Gawin po natin to.
para manatili po tayo sa kingdom. Number 3, hallelujah, prioritize fellowship with the Lord. You must prioritize to commune and fellowship with the Lord. Talk to Him. Amen? Sabi ng Luke 18, huwag tayo magsawang manalangin. Hello? Bakit kailangan natin kausapin si Lord? Bakit natin kailangan manalangin? Kasi lumalalim ang relasyon pag merong communication. Gusto ba natin lumalim ang relasyon natin kay Lord? Kausapin mo lagi si Lord. Kahit masaya ka, hindi ka masaya, ano man ang pinagdadaanan mo, kausapin mo lagi si Lord. Bakit po? Sabi po ng Jeremiah, call to me and I will answer you. And I will tell you the things, unsearchable things. Amen? Sabi ng 1 Thessalonica, manalangin kayo lagi. Pray at all times. That's practical tips para manatili ka sa kingdom ng ating Panginoon. Sino po gusto nyo manatili sa kingdom? Alam niyo po, pag umalis kayo sa kingdom, yan po yung pinakang nakakatakot na desisyon na gagawin natin sa buhay natin. Sa aklat ng Luke chapter 15, meron 2 anak. May isang tatay, may 2 anak. Anong ginawa ng bunso? Umalis siya sa kingdom. Alam niya ba yan? Umalis siya sa kingdom. Sabi niya, tay, akin na mamanahin ko. Binigay ng tatay yung mana. Ano nangyari sa bata? Umalis, nilustay ang kayamanan sa diwastong pamumuhay. Anong gusto ng bata? Maging independent. Guys, hindi tayo dinisenyo ni Lord na maging independent. Hello? Dinisenyo tayo ni Lord na lagi sa Kanyang dumidepende. Kaya nga sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart. Pero yung bata, gusto niyang lumayo sa tatay niya. Umalis siya sa kingdom. Tama po ba? Umalis siya sa kaharian. Ngayon, nung naubos na yung kanyang kayamanan, ano nangyari sa bata? Huwag agad mo nang bumalik. Nagutom. Nung nagutom, nagtrabaho sa babuyan. Nung nagtrabaho sa babuyan, naisip niya, sa bahay ng tatay ko, maraming pagkain. Babalik ako, I shall return. Ano ginagawa ng tatay? Naghihintay. Because, ano sabi ng Psalm 145 verse 8? The Lord is gracious, compassionate, slow to anger, rich in love. Naghihintay lang yung tatay. Amen? Nung nakita niya yung anak, anong ginawa po ng tatay? Tumakbo, niyakap yung anak, hinalikan, sinuotan ng damit, binigyan ng singsing, kumain sila, nag-celebrate. Are you listening? Anong katotohanan niya? Yung identity mo bilang anak ng Diyos, hindi mababago dahil lumayo ka sa Panginoon. You are the child of God. No matter what. Ikaw ay anak ng Diyos at mananatiling anak ng Diyos. Are you listening? Kahit minsan lalalayo tayo sa Panginoon. O yung umaamin, pinagpapala. Sabi mo sa katabi mo, amin, amin din pag may tayo. Mananatiling anak tayo ng Panginoon. Kaya prioritize mo po ang pananalangin. Kung gusto mong lumalim ang iyong relasyon sa hari ng mga hari at manatili ka sa kingdom, lagi kang magkaroon ng time para makipag-fellowship. Amen? Number 4, do not neglect the fellowship of the saints. Sunday service, discipleship, prayer meeting. Sabi mo sa katabi mo, dapat lagi ka nandun. Pastor, paano nag-aaral ako? Oy guys, kung gusto nyo lalo kayo makatapos sa pag-aaral, sa mga nag-aaral, Pastor, may trabaho ko. Kung gusto mo lalong i-prosper ni Lord ang pagtatrabaho mo, do not neglect the fellowship of the saints. Hello? May kausap po ba ako? Pala kayo, tatagal talaga ako dito, ayaw nyo sumagot. Number 4, huwag mong kalilimutang dumalo. Kapag may mga gathering, may mga fellowship, kasi nakakatulong yun para mas lalo kang lumagoy spiritually. Amen. Pastor, kahit nangihina ako, umattend ka pa rin. Pastor, kahit broken-hearted ako, umattend ka pa rin. Pastor, kahit nanlalamig, nadi-discourage kay sister, kay brother, umattend ka pa rin. Hello? Kasi hindi mo namamalayan, muli ka na naman umiinig. Muli ka na naman nai-inlove kay Lord. Amen? Kaya wag mong i-isolate yung sarili mo sa gawain. Wag mong ilalayo ang sarili mo sa mga kapatiran, sa church. Are you listening? Lagi kang gumawa ng way para magkaroon po ng fellowship. Ay, kausap po ba ako?
JM, umatid ka ng prayer meeting. Amen? Hindi, kasi minsan pag prayer meeting, hindi mo makita mga Kristiyano nararaptured. Sabi mo sa katabi mo, pero hindi ikaw yun. Kung gusto niyo po lalo tayong i-prosper ni Lord, sino po sa inyo gusto niyo i-prosper lalo ni Lord? Pag-aaral, trabaho, kabuhayan, negosyo. Do not neglect the fellowship of the saint. Amen? Hallelujah! Amen? And number 5, sabi sa Ephesians, huwag kayo maglalasing. Sa halip, sikapin ninyong mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Choose to be filled with the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is our fuel. Say fuel. Hello? Say fuel. Kapag wala ng kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay natin, mawawalan ka ng appetite sa mga bagay espiritual. Pero kapag filled ka ng Holy Spirit, hallelujah, lagi kang present. Lagi ka mananalangin kasi gustong-gusto ng Holy Spirit yan. Ikaw ay nag-worship, ikaw ay nananalangin, ikaw ay nakikipag-fellowship. Choose to be filled with the Holy Spirit. Pastor, paano ako mapupuspos ng banal na Espiritu ng Diyos? Yun ang tanong. Number 1, ang nakakapag-attract sa Holy Spirit, worship. Ang landingan ng Holy Spirit ay worship. Sambahin mo ang Panginoon. Hallelujah. Pupuspusin ka niya. Amen? Kaya pag alam mo po sa sarili mo na parang nakakaranas ako ng spiritual dryness, nangihina ako, nanlalamig ako, parang nawawalan ako ng gana sa gawain, choose to be filled with the Holy Spirit. Parang ano yan kung ikaw ay uhaw, iinom ka hindi. Iinom. Pag hindi ka uhaw, hindi ka iinom. Same. Yung hungerness, kailangan hindi mawala sa buhay natin yan. Andyan po ba kayo? Kaya 5 bagay, practical tips para manatili po tayo sa kingdom at may advance natin yung kingdom. Ano yung number 1? Choose your friends. Bakit natin sinasabi yan? Kasi minsan ang lakas ng hatak ng mga kaibigan natin, especially mga unbeliever, especially sa school, sa trabaho. Are you listening? Kaya pinakamasarap na kaibigan, yung kasama sa church. Lalo na pastor. Kaso, ang kaibigan ng pastor, bilang Bilang lang. Kasi, si pastor yan. Hindi ko alam bakit pag nakikita ang pastor o pastor, pastora. Bakit kaya? Dapat malapit tayo sa pastor o sa pastora. Kung meron tayong dapat maayos na relasyon sa church, number 1, una kay Lord. Pangalawa, sa mga lingkod ng Diyos. Kasi sila yung mag-guide sa atin, maglilid sa atin. Paano tayo lalo magmahal kay Lord? Paano tayo lalo mag-serve kay Lord? Hello? Kaya kung gusto mong lalong ma-inlove kay Lord, dumikit ka sa pastor kasi in love yan kay Lord. Ayaw nyo umimin, tatagal talaga ako dito. Receive by faith yung salita ng Panginoon. Kung merong masarap na ka-fellowship, pastor, mga pastora, mga lingkod ng Diyos, mga kapatiran. Of course, hindi buhay na ibang tao pinag-uusapan because gossip is a sin. Amen? Ano pinag-uusapan? Of course, ang kabutihan ng Panginoon, salita ng Panginoon. Number 2, practical tips, involved in the ministry. Wala ka pang ministry sa church, mag-involve ka. Amen po? Kausapin mo si pastor, pastor gusto ko mag-serve. Okay. Hindi dahil gusto mo mag-serve, okay na, umatid ka muna ng discipleship. Amen? Ano ba yan? Mukhang, ito, mag-ML ka pa yata. Tigil mo muna yan, kasi di makakatulong yan. Nag-i-scatter ka pa yata. Tigil muna natin yan. Mukhang may TikTok ka pa. Tigil natin yan. Amen, kasi hindi tayo pwede makapaglingkod ng sabay sa Panginoon at sa kaaway. Amen? Hindi kasi pwedeng bumukal sa isang labi, sa isang puso, ang pagsamba sa Diyos at pagsamba sa kaaway. Amen? Kaya learn to involve. Alam niyo ba, welcome kayo sa ministry. Lahat kayo welcome sa kingdom ng Panginoon. Kasi nature ng ministry ang mag-serve. And number 3, ano yun? Prioritize fellowship with the Lord. That is prayer or quality time. Kasi pag wala po kayong personal quality time with the Lord or prayer, mababaw ang relasyon. Opo, mababaw. Parang ano lang yan, parang sa relationship. Ako at ang asawa ko. Pag hindi kami nag-uusap, something wrong. May mali. Sabi ng asawa ko, wala dito, no? Pinakamaganda kong asawa. Pag hindi kami nag-uusap, it means may
problema. Sabi kay Lord, pag hindi kayo nag-uusap ni Lord, something wrong, may mali sa inyo. Baka may iba kang gustong kausap at hindi si Lord. Baka may iba kang hinihintay na siya. Hello? Amen po? Kaya, kausapin lagi ang Panginoon. Kasi sabi ni Lord, ako'y lagi naghihintay. Alam ba natin yan? Si Lord lagi naghihintay ng oras natin sa Kanya. Ganun kasi si Lord ka-in love sa atin. Gusto niya lumalim yung relasyon natin sa Kanya. Kaya hihintayin ka niya hanggang mag-alas 12. Kaso pag alas 12 na, ay, good night, Lord. Wawa naman si Lord. Kinabukasan, maghihintay na naman siya. First day in the morning, ano ba, cellphone o ako kakausapin ito? Naku, talo, cellphone ang pinili. Kaya si Lord ang unang mong piliin, amen? Pag-isip mo sa umaga. Kasi ang pinakamahalagang relasyon na meron tayo, relasyon mo kay Lord. Tandaan po natin yan. Walang ibang pinakang mahalagang relasyon na meron ka, na dapat mong i-treasure, na dapat mong i-develop, na dapat mong i-nurture yung relasyon mo kay Lord. Hello? And anong number na po tayo? Number 4. Do not neglect the fellowship. Pastor, kahit pagod ka, kasi may blessing sa fellowship. Amen? Alam nyo ba guys, ayaw ng kaaway na dumalo ka sa mga fellowship. Alam nyo kung bakit? Ayaw ng kaaway, maka-breakthrough ka sa katotohanan. For example, ngayon, tignan nyo po kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ninyo. O sa buhay natin lahat. Sino sa inyo may mga nag-sponsor, kulang sa financial, pero nakarating dito? Dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. Gusto mong marinig itong mensahe na ito ng Panginoon. At sa mga maririnig mo pa, na gusto kang din piliin, tawagin para gamitin niya at may advance yung kingdom niya. Amen? And number 5, choose to be filled with the Holy Spirit. Piliin mong mapuspos. At isa po sa pinakang easy way na mapuspos ng Holy Spirit, pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Sino nagpipray in the Spirit dito? Ang lagi ko dito example, hallelujah, ang ating senior pastor, Pastora Eve. Kahit saan yan. Pag-isip mo lang sa umaga, hurabashadarabaka. Kasakay ng sasakyan, hurabashadarabaka. Kahit saan. Observant kasi ako eh. Ewan ko kung na-obserbahan nyo sa ating senior pastor. Kasi ayaw niyong umalis sa level in the Spirit. Hello? Alam nyo ba, yan ang lingwahe hindi kayang unawain ng demonyo? Pray in the Spirit. Ano sabi ng 1 Corinthians? Ang nagsasalita sa iba't ibang wika, sa Diyos nakikipag-usap, pinalalakas niya ang kanyang buhay, spiritual. Kaya pag ikaw ay nagpipray in the Spirit, para ka nag-charge spiritually. Amen? Kung gaano ka conscious ka sa cellphone, lobat na, 50% na. Same sana conscious ka sa level ng spirito mo. Kaya magpipray ka in the Spirit. Huraba, shandereba, sakaraba. Kasi gusto mong tumaas yung level. Are you listening? Ni-encourage ko po kayo. Mag-desire. Kung hindi ka pa, wala ka pang ganyang kaloob, just pray, desire. Ask the Holy Spirit, bigyan ka ng ganyang kaloob. He is a generous God. Amen? Overtime na ba ako? Hindi pa. Number 6. Practical tips. Number 6. Hallelujah. Psalm 91. Choose to stay in the secret place. Say, secret place. Psalm 91 verse 1. Ang ganda ng verse na yan. Those who ever dwell in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of Almighty. Say, secret place. Mahalaga po na matutunan natin yan, mga manggagawa ng Diyos, mga kapatiran. Magkaroon talaga tayo ng, for example, si Jesus. Ano ang secret place si Jesus? Sa siya lagi pumupunta. Di ba, bago siya gumawa ng mga himala, lagi niyang hinihiwala yung sarili niya at mananalangin siya. That is a secret place. At sa atin po, mga anak ng Diyos, mga manggagawa, if you want na manatili sa kingdom at patuloy na ma-advance ang kingdom sa pamagitan ng iyong buhay, hindi pwedeng wala kang secret place. Hindi pwede na wala kang secret place. Anong ginagawa sa secret place? Anong ginagawa natin doon? Nag-worship, nagpe-pray, nagme-meditate. Amen? Lahat sinasabi mo sa Panginoon doon.
sa tinatawag na secret place. Andyan pa ba kayo? At kayo po ay aking inuobliga. I-practice po natin to. Itong mga practical tips na to. Dahil makakatulong to, hindi ka lang manatili sa kingdom, ikaw pa ang gagamitin ni Lord para i-advance yung kingdom. Ano ibig sabihin i-advance? Gusto kasi ni Lord marami makaalam ng katotohanan. Gusto ni Lord maraming maligtas kumilala kay Lord. Sinong gustong gamitin dito ng Panginoon? Nagnanasa ka na gamitin ni Lord. Kaya pumunta ka sa secret place. Kasi yan ang gustong-gustong lugar ng Panginoon. Alam niyo ba si Lord, ang gusto niya lagi, yung walang nakakaalam ng ginagawa natin. Gusto niya laging patago, kaya sabi niya, pag magbibigay ka sa katabi mo, wag mo na ipag-alam. Pag magpapasting ka, wag kang magmukhang nagpapasting. Amen? Pag nagpe-pray ka, wag kang tatayo sa maraming tao, nakikita ng tao. Ano gusto ni Lord? Gusto ni Lord, lahat ng gagawin mo, walang nakakaalam, kundi siya lang. Bakit siya lang? Kasi siya ang magagantimpala sa lahat ng lihim na kabutihan mong ginagawa. Gusto ba natin yon? Kaya pumunta lagi sa secret place. And sabi ni David, he who dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. Sipin niyo po yan. Kapag ikaw ay pumapasok sa secret place, para kang lagi nasa ilalim ng malabay na pakpak ng Panginoon. Lagi kang nasa protection ng Diyos. It means ang Diyos ang in charge sa ating mga buhay. Gusto ba natin yan? Hallelujah. Ano number na po tayo? Practical tips para manatili sa kingdom at ma-advance natin ng kingdom. Number 7. Hallelujah. Sino naniniwala lahat tayo may mga kaloob na tinanggap? Ang sinabi to ni Paul kay Timothy. Basahin nga natin 'yon. Sa tinatawag na 1 Timothy chapter 4, use your gifts. Number 7. Use your gifts, talents, and potential. Hallelujah. Saan na yun? Acts 4. Ayan, kita na kuya. Sabi ni Paul, wag mong pababayaan. Start natin dun sa 4:12. Wag mong bigyan daan na hamaking kaninuman dahil sa iyong kabataan. Ayan. Ano sabi sa verse 12? Huwag mong bigyan daan na hamaking kaninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapan mo maging halimbawa sa mga mananampalataya. Sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, kalinisan na pamumuhay. Verse 13. Verse 14. Ayan. Huwag mong pababayaan ang mga kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo na magsalita mga propeta at ipatong sa iyo ang mga pinuno na iglesia ang kanilang mga kamay. Use your gifts. Sino naniniwala may tinanggap galing sa banal na Espiritu ng Diyos? Merong 9 gifts of the Holy Spirit. Amen? Ano-ano yung 9 gifts of the Holy Spirit? Assignment nyo na yun. Bahala na kayo dyan, okay? Ano man ang kaloob na meron ka, gamitin mo para patuloy na may advance ang kingdom ng Panginoon. Amen? Vocal gifts, speaking of tongues, prophecy, interpretation of tongues. Amen? Basahin nyo na lang sa Corinthians, sa 9 gifts of the Holy Spirit. Alam ba natin lahat ay may tinanggap na kaloob galing sa Espiritu ng Diyos? Yes. Nung tinanggap mo si Kristo, kasama mong tinanggap ang Holy Spirit, meron kang kaloob. Kaya para malaman mo yung mga kaloob na yan, umattend tayo ng discipleship. Kasi tinuturo sa discipleship. Amen? Kasi isa yan sa pamamaraan para magamit tayo ng ating Panginoon. Amen? Gusto ba natin magamit tayo ng Panginoon? Kaya po ini-encourage ko po kayo. Gusto ng Diyos gamitin tayong lahat. Gusto ng Diyos kasangkapan kanya ng kanyang karunungan, ng kanyang kapangyarihan. Ang nais lang ng Panginoon, meron ka bang spirit of availability and willingness? Kasi kahit gano'n tayo kagaling, daming alam, daming kakayanan, pag hindi available, hindi gagamitin ni Lord. Amen? Kaya, just surrender yourself, Lord, kung anong plano mo. Amen? Saan mo ko ipadala? Sa school? Gamitin mo ako para ma-influensyahan sila. Paaralan, gamitin mo ako. Amen? Amen po. Okay. Tayo manalangin.
Lord, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. In the mighty name of Jesus. Ano man pong salita na tanggap, narinig namin. Ito po ay maging gabay namin, Panginoon, upang magamit mo kami, may advance namin ng iyong kingdom. Holy Spirit, sa panahong ito, kayo po ang kailangan namin. Ikaw ang nagsabi, in the last days, you will pour out your Spirit. Sa bawat kabataan na naririto, na nagnanasa, na makatagpo ka, maranasan ka. Panginoon, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Katagpuin niyo kami. Lord, hindi kami aalis sa lugaring ito na hindi ka namin naranasan. Lord, I declare sa buhay ng bawat isa, patuloy niyo po silang pupuspusin, kakatagpuin habang kami namamalaging sa lugaring ito. Salamat po, patuloy niyo kami ingatan sa pagpapatuloy po ng gawain ito. Sa lahat pa po ng gagawin namin, in the mighty name of Jesus, walang anumang gawat plano ng kaaway ang magtatagumpay, makakapanakit sa amin. Balutin mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Lahat po na nagmamahal kay Lord ay magsabi ng Amen. Amen.